Jesus. Ngayon, lalapit tayo sa Kanya. Bawat isa sa atin, praise God, manalangin po tayo. Gabayan tayo. Pagkalooban tayo ng karunungan, praise God, wisdom, at ang ating mga puso, Lord, hallelujah, ang mga puso ay handa tatanggap sa pagpapala at sa Panginoon. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, mga bagay sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala. Lord, na aming natanggap buhat sa iyo, Panginoon. Sa araw na ito, Lord, narito kami ng Diyos sama-sama. Ang aming layunin, Lord, na kami po ay magpunuan sa mga bagay, Lord, na mga spiritual na siyang aming kailangan, Lord, sa aming pagkatang Lord, upang sa ganun kami ay titibay, praise God, sa pagsunod sa iyong kami. I-praise po, Panginoon, ang mga salita niyo, na aming Lord, kapag bulay-bulayin sa mga nito, pagkalooban mo kami ng wisdom, karunungan, Lord, hallelujah. Maging ang aming mga puso, Panginoon, hawiin mo, alisin mo ang siyang sagabal, Panginoon. Lord, ang aming puso matinigin, Lord, pagkalooban mo ng pusong laman, hallelujah, na kayo po ay dadaloy na malaya, Panginoon, sa aming pagkatao, Lord, sa aming kalooban, Panginoon, mangusap po. Ito kami, Ama, aming isinusupo ang aming buhay, praise God, sa iyong harapan. At o God, kayo po ay siya, Panginoon, mangusap at itiran nito. Maraming salamat po. Pagpapalain mo na. In Jesus' name we pray. Amen. Ay mga kapo, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Isang pagpalang umaga sa atin. Praise God. Alam ko po, laging sinasabi natin kapatid, masaya ba tayo? Alam ko po, praise God, ang mga anak ng Diyos, kahit man sa gitna ng praise God, kalungkutan. Normal lang, may mga kalungkutan. Pero masaya pa rin ang kalungkutan. Dahil mayroon tayong laging, praise God, na kasama natin na praise God, naghawak sa atin. Hallelujah. Gumagabay sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya, praise God, ang mga Kristiyano ay sabi nila, tawa iyak. Ano ba yan? Pag praise God, sasamba, parang di maintindihan. Tawa, iyak. Para bang tingin nila nasisiraan. Pero, hallelujah, ang mga anak ng Diyos ay, praise God, ay talaga kahit man saan dalhin. Hallelujah. Sa kalungkutan man ay mayroon pa rin kasiyahan. Sa kasiyahan man ay nariyan din, praise God, ang mga bagay, hallelujah, na nakareserba para sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Praise God. Nice kong, hallelujah, pasadahan natin muli, praise God, dahil tayo nag-bless sa ating gawain noong Merkulis, midweek service, praise God. Kasi ang ating ginagawa, humihingi tayo ng mga verses, praise God, buhat sa ating mga kapatid na siyang ating pinaka-springboard. At hallelujah, ang nagbigay nga ng verse ang ating Sister Tina. Hallelujah. At napagandang verse na hanggang sa ngayon ay nagbibigay sa atin ng kagalagang pagkataong loob. Praise God. Yakong Isaiah chapter 41 verse 10 na binigay ng ating sister. Hallelujah. At ayaw kong palampasin, praise God, dahil ang iba rito, iba sa atin walang dito. At sabi ko nga, praise God, nabibilis po tayo. Kaya nais kong pasadahan muli, praise God, dahil mahapang pa naman ang oras. Praise God. Kung naniniwala, narito kayo para tumanggap, praise God, ng biyayang spiritual po sa Panginoon. Kaya dito, praise God, aking nais pasadahan dahil ako man, praise God, ay nalilikayahan, praise God, sa talatang ito na binigay natin, sister. Praise God, ang salitang nasa Isaiah 41 verse 10. Ang sabi nga, "Fear thou not, for I am with thee." Praise God. "Be not dismayed, for I am thy God, and I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my salvation." Sabi ko nga, isang verse, hallelujah, ngunit siksik at puno ng, praise God, pangako ng Panginoon. Ang isang pangako nga, ang sabi ko, ay yung sinasabi niya, don't be afraid.
Yun ang sinabi niya sa umpisa pa lang ng ating binasa, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed." So don't be afraid. Huwag tayong, praise God, matakot. Hallelujah, sa anumang ating kinalalagyan. Marahil mayroon tayong mga hinaharap ng mga suliranin at numalang, praise God, kung tayo man ay mayroong kababagan sa ating puso, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Because God is a helper. Sabi niya, praise God, for I am thy God, I will strengthen thee, I will help thee. So siya po ay tutulong sa atin, praise God. Narapat sabi nga niya, hallelujah, praise God, na sabi niya sa Isaiah chapter 50 verse 9, sabi niya, narito tutulungan ako ng Panginoon Diyos. Sino siya? Nahahabol sa akin. Narito silang lahat ay mga lulumang parang bisan, lalamunin sila ng tanan. So, ang Panginoon, hallelujah, ay tutulong sa gitna man, praise God, ng kapagabagan. Sa gitna man ng problema, praise God, hallelujah, ay wala pong sino man, praise God, makakahatol sa atin. Sabi niya, narito ako, silang lahat ay mga lulumang parang bisan. So, sino man, hallelujah, ang mga naging praise God, nagbibigay sa atin ng mga kalungkutan, praise God, ay huwag tayong matakot, praise God, dahil siya ay tutulong sa atin. Siya po ay, praise God, nagbibigay support. Praise God, yun ang sinabi. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. He's supporting us in time of weaknesses. Sa panahon na tayo mayroong kabigatan, kahinaan, siya po, praise God, ang magpapalakas at siya po ang hahawak, susuporta sa atin with the right hand of, sabi nga, of my righteousness. Sabi nga, praise God, ng isimpong Isaiah chapter 46, verse 4, hallelujah, sabi rito, praise God, and even to your old age, I am He, and even to our hair will I carry you. I have meat and I will bear, praise God, even I will carry and I will deliver you. Hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Aking ginawa at aking dadalhin. Oo, aking dadalhin at aking ililigtas. So that's why, hallelujah, praise God, wala pong dapat tayong, praise God, katakutan sa ating pinalalagyan. Because, praise God, God promised us not only, praise God, for physical needs, but God promised us also an spiritual strength. So hindi lamang sa physical siya nangako, higit sa lahat, nangako siya sa kalakasan spiritual. At ito nga, kung minsan, hallelujah, ang hindi nababantayan ng karamihan. At marahil, maging tayo man, baka isa rin tayong hindi nagbabantay. Na kung minsan, hallelujah, kadalasan sa tao, ang laging inaatupag, sabi ko nga, ay ang pangangailangang pisikal o material. Na siya, praise God, kinakailangan din, praise God, para sa atin. Ngunit yung bagay na yan ay nakaupo lamang sa temporal. Pero yan ang laging pinaghahandaan ng karamihan.
At ito nga, praise God, ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay nagbitaw ng isang mabigat na salita. Ang sabi niya doon sa ating sinabi noong Miyerkules sa Mateo ay Mark chapter 8 verse 18. Mark chapter 8 verse 18. Ito yung binitawan ng ating Panginoon. Na ano pat sabi niya, mayroon kayong mga mata. Hindi baga kayo nangakita? At mayroon kayong mga tenga. Hindi baga kayo nangakakarinig? At hindi baga ninyo nangaala-ala? Sabi niya. Praise God. Isang hallelujah matalim na salita. Praise God. Na binitawan ng ating Panginoon. Dahilan, praise God, sa bagay na hindi pinaprioritize ng tao. Ito yung kanyang napagsabihan ang kanyang mga alagad. Dahil, praise God, mayroon silang, hallelujah, nakita ng Panginoon na mayroon siyang naramdaman na ang itong mga alagad na ito, praise God, kasama yung mga tao, na ang kanilang binibigyang timbang ay ang kanilang pangangailangan sa laman. Dahil bago po dumating yan, mayroon pong pangyayari na ang Panginoon ay nagmimilagro. Praise God. Nagpapakain siya ng maraming tao. Alam ba natin kung ilang beses siya nagpapakain? Ilang beses? 2. Ang una ay doon sa Mark chapter 6. Praise God. Mark chapter 6 ba? Praise God. Verse, hallelujah, 30. Amen. Hanggang sa 44. Nagpapakain siya. 5,000 ang kanyang pinapakain dyan. Praise God. At pagdating naman sa Mark chapter 8, dito sa ating binasa, sa 1 hanggang 10, nagpapakain siya muli. Pero ang pinapakain niya, 4,000. Daan po natin, una, 5,000. Pangalawa, 4,000. Praise God. Kaya pagdating sa Mark chapter 8 verse 18, dahil ang mindset sa kanilang kaisipan lagi yung pagkakabalisa patungkol sa pagkain sa laman. Kaya sabi niya sa 18, praise God, na sa English, mayroon kayong mga mata. Hindi ba kayo nakakita? Praise God. At mayroon kayong mga tenga, hindi ba kayo nakakarinig? Nirebuke sila ng Panginoon. Dahil, praise God, kung ating aatrasan niya, kayo na lang magbasa, nagbulong-bulungan sila patungkol sa dami ng tao kung paano nila ito i-accommodate pakainin dahil nagugutom na. Kaya sabi ng Panginoon, mayroon kayong mga mata, nangyari na kasi. Hindi ba kayo nakakita? At mayroon kayong mga tinga. Hindi ba kayo nakarinig? Hindi nyo ba naalaala? Praise God. Isang salitang matatalim na pumupukaw dapat sa kalooban ng tao tulad sa atin ngayon, naniniwala po tayo. Ito'y pagpukaw na alalahanin nawa ng tao na hindi lamang dapat mag-rely o ang iyong kaisipan, ang ating kaisipan sa mga bagay dito na temporal para sa ating laman. Dahil ang ating Panginoon ay nagtuturo na patungkol sa espiritual na bagay. Praise God. Dahil ang tao, sabi ko na, lagi natin nasasabi ito, na ang tao ay 2.
Hindi po sa physical lamang nabubuhay, kundi sa spiritual. At kung kailangan din ng literal na pagkain, mas kailangan din ang spiritual na pagkain. At dito nga ang ating Panginoon ay nagtatakil na sa mga bagay spiritual. Praise God. Kaya nag-uumpisa na siya, nagbibigay warning about, praise God, doon sa libadura. Amen. Praise God. Libadura, hallelujah, ng parisyo at praise God, iskriba, hallelujah, na anong pa, praise God, dapat na ang tao ay magbantay, magmatyag. Praise God. Pero, bago tayo dadako doon, nais ko munang pukawin ang iyong kaisipan. Praise God. Kung bakit, hallelujah, noong nagpapakain siya ng 5,000, praise God, ilan ang natira? 12 basket ang natira. Ano ang ginamit doon? 5 tinapay at 2 isda. Alam natin? Praise God. Ngayon, magtatanong ako sa inyo para praise God. Malaman natin kung nagbabasa ba kayo. Hindi naman. Praise God. Nais kong, hallelujah, bigyan natin ng timbang ang pangyayaring ito. Dahil ang bawat salita, praise God, alam po natin, mayroong layunin kung bakit na isulat po yan. Amen? 12 ang natira. Praise God. Sa 5,000 na pinapakain niya. Sa 4,000, ilan ang natira? Amen? 7. Basahin natin para hallelujah. Dito sa Mark chapter 6, verse 42. Ang nagsisikain silang lahat at nangabusog, 43. At kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, 12 bakol na puno ng tinapay. Amen? So 12 bakol ang natira nung nagpakain ng ating Panginoon ng 5,000. Amen? Praise God. At doon naman sa 4,000 pinakain niya. Sa Mark chapter 8, verse 8. At sila'y nagsikain at nangabusog, at kanilang pinulot at ang lumabis sa mga pinagpuputol-putol na 7 bakol na puno. So, malinaw po, nung nagpakain siya ng 5,000, 12 basket ang natira. Nung nagpakain siya ng 4,000, 7 basket ang natira. Amen? Ngayon, ano ang sumagi sa kaisipan nyo? Praise God. Para sa akin, ako'y nagtatanong kung bakit marami ang pinapagkain, tapos mas marami ang natira. Di ba, ang pagkapagkain ka ng marami, posibilidad walang matira o kaya kunti ang natira. Eh bakit marami ang pinapakain, marami kamo ang natitira? Dapat yung 4,000 na pinapakain, yun ang dapat na marami ang matira kasi 4,000 lang eh. Amen? Di dapat 12 ang matira dapat. Yung 5,000, yun dapat ang 7 matira. Eh bakit parang baliktad? Amen? Bakit nung 5,000 ang pinapakain, mas marami ang natira? Pero nung kunti ang pinapakain, kunti lang din ang natira, 7 din. Ano ba ang dahilan? Praise God. Amen? Yes, amen.
pumasok sa ating kaisipan kung bakit ganon. At nawa, ganon din nawa ang inyong, praise God, pagnanais, hallelujah, na lahat ng mga bagay, praise God, ating, hallelujah, ihiling sa Panginoon kung paano tayo, praise God, bigyan ng kaliwanagan. At ito nga, praise God, ang ibig sabihin, hallelujah, kung bakit 12 basket. Amen. Praise God. Na kung saan ay para sa atin ay parang hindi akma, pero sa Panginoon, hallelujah, ang lahat ng ito ay mayroong layunin para ating makita at magbigay sa atin ng kalakasan espiritual. Praise God. Itong pangyayari sa 5,000 na ito ay, praise God, pinapakain ng Panginoon karamihan mga Hudyo. Amen. At ito po ay, praise God, tumutukoy, hallelujah, nagpo-portray, nagtatype, praise God, sa 12 tribe of Israel. Is the feeding of 5,000 Jesus meant primarily to the Jews. The 12 baskets symbolized the Christ's provision was sufficient for all Israel. Its apostle may have carried a basket, reminding them that Jesus is the true provider. Meaning, praise God, yung 12 na yon natira ay yung pala ay sinusumuluhan sa 12 tribe of Israel, sumisimbolo din sa 12 apostle na ano pa, praise God, nagdadala sila ng mensahe, praise God. Each apostle may have carried a basket, 12 basket, reminding that Jesus is a true provider. So yung palang 12 na yon ay nagtitipon, larawan sa 12 apostle na siyang nagdadala ng mensahe na nagpapaala-ala na ang Panginoon ay provider. Amen? God's grace is sufficient for His covenant to the people of Israel. Amen? The seventh basket naman, doon sa natira sa 4,000, praise God. The feeding of the 4,000 took place in Decapolis. Doon yan nangyayari sa Decapolis. Praise God. A predominantly Gentile region. That 7 basket suggests that God's provision extend to all nations. Yung 7 basket ay, hallelujah, nagpapakita na ang pagpapala, hallelujah, ay doon, praise God, na-extend sa all nation, pangkalahatan na, hindi na for the Jew, praise God, hallelujah, na kung saan it signifies, praise God, na itong 7 na ito ay that it is a praise God type and shadow for the completion. Sa ikapitong araw kahit sa Genesis, nung ikapito, hallelujah, nagkakaroon na ng completion. Praise God. Natapos na, hallelujah. So that's why, praise God, hallelujah. Number signifies completeness and divine fulfillment. God created the world in 7 days. It symbolized spiritual completeness. Amen? So, nakita po natin, praise God, sa pag-aaral, hallelujah, ng mga scholar, hallelujah, kung bakit daw 12 naman,
Pero itong 12 raw ito, praise God, ay tinatawag na kupinos. Yung basket na yun, 12 basket, tinatawag daw na ito na kupinos. Praise God. It is a smaller Jewish basket. But yung hallelujah, 7 basket, praise God, ay malaki. Tinatawag itong spires. A larger basket capable of holding more the same type used to pole, to lower pole. Ito yung basket daw na ginagamit ni Paul nung siya ay inilagay sa hallelujah, doon sa Acts chapter 9 verse 25. Basahin natin. Ngunit kinuha siya sa gabi ng kanyang mga alagad at siya ibinababa sa kuta na siyang inuhugos na nasa isang balaong. So, nilagay si Paul sa basket na ito. Kasi, kung bakit ko nais, tulad sa akin, nag-iisip din ako, hallelujah, na bakit ganun, 12? Tapos wholeness yun na pala, kung completeness, tapos 7. Parang hindi fair, parang hindi akma, parang mayroong diferensya. Kasi nga, sabi ko ang 7, it is completeness, extend for all nation. So marami na ang covered, pero 7 lang. Yung Hudiyo, 12 basket. Praise God. Pagdating sa mga hintil, na pangkalahatan na, pati ang Hudiyo, completeness na 7. Yun pala, praise God. Kahit man 7 siya, malaking basket siya. Hallelujah. Malaking basket. Praise God. So, mas greater, kahit man 7 lang, mas greater siya ng laman kaysa 12 basket. Kasi ang 12 basket ay maliit, praise God. Ngunit itong 7 basket ay sobrang laki. Si Paul nga pumasok. Yun ang sinakyan ni Paul. Praise God. Na basket na ito. Amen? Amen. Praise God. So, hallelujah. Ano ba ang type naman sa 5 loaves at 2 pieces? Dahil ito po ang ginagamit na siyang ipinag-pray ng Panginoon. Hallelujah. Para sa mga Hudiyo na pinakain niya yung 5,000. Amen? Sa unang milagrong ginawa niya sa sa Mark chapter 6, papakain siya ng 5,000. Ang ginamit niya, 5 loaf, tinapay, at 2 isda. Bakit naman 5 tinapay lang? Amen. At 2 isda. Praise God. Pwede naman 2 tinapay lang o 5. Bakit 5? Kaya atin pong inusisa, ano ba ang kahulugan ng 5? Amen. Na para sa Hudiyo. Praise God. At ito nga, hallelujah. The number 5 is often associated with divine instruction. Particular, the 5 book of Moses. Yung palang 5 ay tumutukoy sa 5 book ni Moses. Amen? Dahil ka sa mga Hudiyo, 5 ang ginamit niya dahil po, hallelujah, tumutukoy ito sa 5 libro ni Moises. 5 book of Moses, this connection suggests that just a bread sustains the body, God's word nourishes the soul, and Jesus fulfilled the law and provide through spiritual sustenance. Amen? Praise God. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 8, ang sabi doon, verse 4, Deuteronomy.
Hindi yata. Nasaan mo kaya? Sa 6. Hindi. Sorry. Hindi ko na Pantayan. Pero, dyan po sa Deuteronomy, yung sinasabi niyan, man, kasi yung Matthew 4:4, quotation po yan sa Deuteronomy, na siya, man, not live by bread alone. Deuteronomy 8 yun, 8. Tingnan nyo kung anong verse. 8:3. Lumampas lang pala yun. At ikaw ay pinagpagumbaba niya at pinagpagdamdam niya kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng inyong mga magulang upang kanyang may pakilala na sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. So this word, praise God, nandito sa 5 books of Moses, yung Pentateuch, at ito nga, hallelujah, ang pagbibigay, praise God, na ang Diyos, hallelujah, ay siyang source, praise God, kahit man sa physical at spiritual na pangailangan. Hallelujah. And ito po, hallelujah, ay nababasa din. Praise God. Doon sa Mateo, kung sa panahon naman ng mga hindi. Dito, may iproprovide ang Panginoon sa ginawa niya, hallelujah, sa lumang tipan patungkol sa mga Hudyo. Praise God. Physical and spiritual provision, praise God. At ito nga yung 5 symbolize 5 loaves and 2 pieces, praise God. Na ang 5 loaves na ito ay tumutukoy sa, praise God, book of Moses, and then yung 2 pieces ay tumutukoy, praise God, sa confirmation of partnership, na kung saan sabi ng Deuteronomy chapter 19 verse 15, every matter must be established by the testimony of God. So ang dalawa ito, praise God, ang 5 na loaves ay tumutukoy sa books of Moses, at ang 2 ay nagsisimbolo ng witnesses and testimony, representation of evangelism. Praise God. The pieces symbolize their calling to become fisher of men in Matthew chapter 4 verse 19, spreading the gospel of to the world. Then, praise God, it, hallelujah, signifies, praise God, symbolize a witness and testimony, praise God, na kung saan 2 upang patitibayin itong, praise God, representation of evangelism, the word of God. So, yan po ang nagtatay sa 2 isda. Praise God. Symbolize witness and testimony. Representation of evangelism, and Christ is the provider. The early Christian, the faith become a symbol of Jesus, representing faith in Him, the Son of God and Savior. So itong 2 ito ay nagrepresenta din. Yung 2 isda na ito, nagrepresenta din, praise God, sa ating Panginoon, na ano pa, siya ay, hallelujah, Son, praise God, of God and Savior. Amen? Son of God and Savior.
Now, hallelujah. Yung 5 and praise God. 2 pieces. Yung praise God. 7 loaves naman nung pinakain niya sa 4,000. At ang kasabay doon, little, small, a little piece. Wala sinabing doon. Little. Praise God. It's hallelujah. Praise God symbolize. Praise God. God is a bread of life. Jesus is the bread of life. Kaya nga sabi niya sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. At sinabi niya sa kanila, kung susunod kayo sa akin, John chapter 6 verse 35, sa kanila sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, at lumapit sa akin ay hindi panggutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. So 5 loaves, God's word, sustaining grace. 2 pieces, testimony, mission, and evangelism. The miracle, Jesus' power to provide abundantly. So, praise God. Surrender our life and God's will make it much. So, ating praise God, ipasalo pa natin Panginoon ang ating puso, ang ating buhay sa Panginoon upang tayo ay hindi magugutom. Amen? Ngayon, praise God. Nakita natin nakita na natin, praise God, ang ibig sabihin ng 12 na naiwan at praise God, yung 7 naiwan din, fragment, yung praise God, natirang tinapay. Praise God. Yan po ang sinusumbuluhan. Ngayon, praise God, dadako tayo sa ating pinakaminsahe. Di pa ako nag-mensahe. Praise God. Hallelujah. Ang ating mensahe ngayon ay ating pamamagatan. Praise God. The way up is down. Parang, I don't know. The way up is down. Ang daang pataas ay pababa. Amen. Babasa tayo ng talata. Praise God. Matthew chapter 18 verse 1 to 5. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become a little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name, receive it of me. Sa Tagalog, praise God. Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit
niya sa kanya ang isang maliit na bata at nilagay sa gitna nila at sinabi, katotohanan sinabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik at magtulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako nga ang tinanggap. Praise God. So kung ating mapansin, praise God, na kung saan sabi nga sa Paul, hallelujah, sino mga magpakababa na gaya ng maliit na bata ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Dito natin, praise God, kinukuha ang punto. The way up is down. Ang daan pataas ay pababa. Kung ating i-elaborate, ang daan papunta sa langit o pataas, pa-upward, papunta sa kanyang kaharian, ay pababa ng kalooban. Kaya, praise God, the way up is down. Malinaw po? Mga kapatid, praise God. Ngayon, hallelujah. Sa ating binabasa, praise God, ay mapapansin natin sa umpisa pa lamang ay nagtatanong ang mga alagad kay Jesus. Na sabi, sino baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ito yung kanilang tanong. Praise God. Na nagpukaw, praise God, marahil sa inyo rin at ganun din sa akin. Na kung bakit ang Panginoon ay ang kanyang sagot ay, hallelujah, pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa unahan. Amen? Pinalapit niya ang isang bata at inilagay niya sa unahan. Noong nagtanong ang mga apostoles kung sino ang dakila, praise God. At normal lang, hallelujah, lalo na sa ating kapanahonan ngayon, praise God, na iba pag ikaw ang nasa taas. No? Kung bakit ito tinatanong ng mga apostoles, mayroon kasi silang nakikita. Yan po nakikita nila doon lang sa likod sa Matthew chapter 17, verse 24. Hallelujah, to 27. Na ang mga tao ay nagbibigay tax. Praise God. Nagtatax ang mga tao. At ang ating Panginoon nga din nagbibigay din. Praise God. Ng tax. Kaya napansin ng mga alagad, mainam talaga pag ikaw ang dakila. Dahil, praise God, nagbubuwis eh. So, nagbubuwis ang mga tao. Hindi ba? Ito yung, kahit sa ating kapanahonan ngayon, ito yung, praise God, ninalasan ng mga politiko para makapagnasa ng mga maraming mga kurakot. Hallelujah. Marami silang gather na kayamanan. Di ba? Pag ikaw ang presidente, ikaw ang pinakamataas, lahat ng bagay na material ay mayroon kang access, praise God, na magawa mo ng paraan para
Makakuha ka o mapasayo? Praise God. Kaya napansin ito ng mga alagad. Siguro kaya sila nagtatanong, sino kaya ang dakila? Who is the greatest? Praise God. Yun ang pagdating ng chapter 8 verse 1, nagtatanong sila, sino kaya ang dakila? Praise God. Dahil maganda yung ikaw ang dakila. Hindi naman natatanong nila yun kung wala silang, praise God, pagnanais. Amen? Kaya sila nagtatanong dahil mayroon silang pagnanais. Bakit sila nagnais? Dahil maganda talaga yung ikaw ang pinuno. Amen? Lalo na sa literal na buhay dito sa lupa. Pag ikaw pinuno, ikaw ang tumatamasa. Kaya sila nagtatanong kung sino ang dakila. Ngunit, hindi sila diniritsong sinagot ng Panginoon. Praise God. Kundi, kumuha ng Panginoon ng bata at inilagay niya, sabi nga niya, praise God, at pinalapit niya kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at sinabi, katotohanan sinabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa karayaan ng langit. Iba ang pihit. Nung nagtanong sila, hindi sinagot ng Panginoon na diretsuhan, bagkus kumuha siya ng bat nilagay. At ang sabi niya, sinabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan hindi kayo makapasok sa langit. Amen? Ano ang ibig sabihin dito, mga kapatid? Hallelujah. Na dapat, please God, huwag kang magnasa. Hallelujah. Ng mga bagay na para sa iyo ay ikaw ay dakilain. Kundi dapat ang nasain mo na mayroon kang mababang loob pagpakumbaba ka. Humility. Praise God. Kung paano kang itataas, gusto mo, the way upward is the way down. Praise God. Humility. Praise God. Hallelujah. Kung gusto mong, praise God, maging dakila ka. Amen? He emphasized our Lord humility. Yun ang kanyang ipinapakita. Tulad ng isang bata. Ano ba ang bata? Praise God. Ano ba? Hallelujah. Ang what? Praise God. Ano ba? Why little child is the example? Not only but praise God. What is in a little child? Ano ba ang naroon sa bata? Praise God. Kung bakit ito ang inilagay ng Panginoon. Praise God. Una, ano ba? Una, ang bata ay mayroong dependence. Praise God. Dependency. Nakadepende lang siya. Praise God. Sa anuman sasabihin sa kanya. Amen? Ganon ang bata. Praise God. Kung ano ang sasabihin sa kanya, lagi lang siyang nakadepende. Praise God. Ganon ang ugali ng bata. Sabi nga, praise God, ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, remember the Lord, for He that giveth you everything. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtitibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyo. Mga magulang gaya
nga sa araw na ito. Ano daw? Na magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang pagtitibayin. Praise God. So dapat, hallelujah, ganon ang ating, praise God, pagkataong loob, na tayo dapat ay laging nakadepende lagi sa Panginoon. Praise God. Ang bata ay ganun nga. Mayroon siyang dependency. And pangalawa, na nais ipagbabatid ng ating Panginoon ay yung trust. Ang bata ay nagtitiwalang lubos. Praise God. Sa anumang, hallelujah, sinasabi ng kanyang magulang. Amen? Dependency siya. Ano ang sinasabi ng magulang? Sunod siya. Nakadepende lang siya sa sinasabi ng magulang. Pangalawa, ang kanyang pagtiwala ay lubos. Praise God. Ano ang sinasabi ng magulang? Yun ang kanyang, praise God, ginagawa. Amen? At ang pangatlo, na katangian na nais makita natin, ang bata ay mayroong simplicity of heart. Praise God. Kanyang puso, ang kanyang kalooban, hallelujah, ay, praise God, talagang, hallelujah, di siya kaagad, kumakala, di siya, ano ang kanyang damdamin. Praise God. Di siya boastful, di siya, wala siyang pride. Praise God. Kaya nga, sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, for whatever ye do, ano mang inyong ginawa, ay inyong gawin ng buong puso, ng gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. For whatever you do it heartily, not for men, but for the Lord. Amen? Ganon, hallelujah. Dapat, praise God, na mayroon tayong simplicity of heart. Praise God. Dahil ang panampalataya is not about complicity, but about trusting God completely. Ganon yung bata. Na ang panampalataya kasi hindi yan kung paanong bagay-bagay na may papakita mo, kundi, hallelujah, trusting God completely. Amen? Kaya sabi niya, praise God, whoever humble himself like this child is greater in the kingdom of God. Kaya sabi ng Panginoon kung, hallelujah, whoever humble himself like this child is greatest, praise God, in the kingdom of heaven. Di ba yun ang sinasabi ng verse 4? Amen? Na ano pa, hallelujah, kung tulad ka, ang iyong puso ay mayroong, praise God, humility, may humbleness, praise God, ikaw ay dakila sa kaharian ng langit. Praise God. The way of God's kingdom is actually the way down, praise God, through humility. Praise God. Kaya nga, hallelujah, ang ating, praise God, pagnanais na tayo ay makaangat, praise God, papunta sa kaharian ng langit, hallelujah, ay mayroong nawa tayong pagkataong loob na dala-dala ang mapagpakumbaba. Praise God.
Kasi yun po ang siyang daan na nais ipinababatid, na nais natin maangkin, na siyang ipinababatid ng ating Panginoon para tayo ay maging dakila sa kaharian niya. Praise God. Hindi po yung tulad sa kaisipan, hallelujah, na sila po ay nagtatanong dahil nais nila na dakilain sila. Praise God. Pero ang pagkadakila na yon ay dito lamang sa lupa. Ang nais ng Panginoon na tayo ay maging dakila, praise God, doon sa kalangitan. Pero ano ang paraan? Ay tayo ay magkaroon ng kababaang loob. That's why children can make both literal children a humble believers. Ganon po ang tinitipuhan. Yung batang ito ay tulad ng mga, praise God, mga believer, mga manampalataya na may taglay na kababaang loob. How we treat the lulewig, or praise God, hallelujah, reflect how we treat Christ. Kung paano natin paano natin kinikare, paano natin tinatrato ang mga mahihina, praise God, hindi natin namamalayan na ito po'y nagre-replika, praise God, kung paano natin tinatrato ang Panginoon. Praise God. Humility, pride blocks entry into the kingdom. Children faith, trust God simply and sincerely. Praise God. True, praise God. Greatness, hallelujah, found in humility, not status. Praise God. So, ang tunay na kadakilaan ay magsusumpungan sa humility, sa pagkumpabang kalooban, hindi sa kanyang katayuan. Amen? Praise God. So that's why, hallelujah, sabi rito, praise God, sa Hebrews chapter 5 verse 8, bagamat siya ay anak, ngayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Though he were a son, yet he learned, he obedience by the things which he suffered. Praise God. Siya po'y natuto, hallelujah, magtiis, bagamat siya'y anak. Hallelujah. Kanyang tinitiis ang lahat na pasakit, praise God. At dahil siya po ay masunurin, praise God, na anak. Hallelujah. At nariyan sa kanya ang kababaang loob. Praise God. Boastful and pride, hallelujah, ay sabi ng Proverbs chapter 16 verse 18, 16:18, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuhay. Proverbs 16:18, pride goeth before destruction. Kaya, hallelujah, praise God, kung tayo po ay nagmamataas sa ating buhay dahil sa ating katayuan, praise God, yan po ang magpapahamak sa iyo. Sabi rito, praise God, sa James chapter 4 verse 6, God resisted to the proud, but giveth grace unto the humble. Ngunit siya nagbibigay ng lalong biyaya sa kanyang sinasabi ng kasulatan, ang
ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen? Praise God. Ang Diyos, hallelujah, ay nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. So, enjoy, follow the flows of the river. Tayo'y maging masaya, hallelujah, sa atumang ating presya kinalalagyan. Hallelujah. Huwag tayong presya magmataas. Dahil, hallelujah, ang pagmamataas na ito, presya, ay magdala sa atin sa kapahamakan. Sabi nga, praise God, enjoy lang. Maging masaya lang tayo. Ano man ang ating kinalalagyan ngayon, ang Diyos ay tinitingnan po tayo, praise God, at hindi siya liko na hindi niya pansinin ang ating mga, praise God, paghibig sa Kanya. Amen. Sabi rito ng Philippians chapter 4 hanggang 8, sabi niya, Philippians chapter 4. Philippians 4:4. Magagala kayo, sabi niya, lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magagala kayo. Magagala kayo. Rejoice unto the Lord. Rejoice, yes God. Amen. Maging masaya tayo sa Panginoon. Hallelujah. Finally, sabi niya, whatever things are right, whatever things are pure, honest, lovely, yes God, think of this. Sabi niya sa 8. Praise God. Katapos-tapusan, sabi niya mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen? Whatsoever things is right, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things is good report, think of this. Isipin natin ito. Amen? Praise God. Pinapaala-ala, praise God, sa atin ni Apostle Paul na, praise God, nakikita natin ang mga bagay na ito dito sa ating kasalukuyang katayuan. Amen? Anumang bagay, bakit ka, hallelujah, hindi masaya? Kaya sabi ni Apostle Paul, masaya ka. Dapat magsaya ka. Amen? Sa katayuan mo ngayon. Praise God. Anumang mabuting bagay, isipin mo. Anumang bagay na kaibig-ibig, isipin mo. Ang ibig sabihin ni Apostle Paul, huwag kang mamumblema. Praise God. Hallelujah. Huwag ka lang magmataas. Amen. Dahil kung magmataas ka, ninais mo sa buhay mo na ikaw ay kilalanin at nagmamataas ka, sabi ng ating pinagbulay-bulay, ang Panginoon naglagay ng bata sa harapan mo upang iyong panangnan na dapat maging dependent ka, na dapat mayroon kang pagtiwala, na dapat ang iyong kalooban ay mababa. Para sa Panginoon, ikaw ay itataas at makapunta ka doon sa kaharian ng langit. Yun po, praise God, ang nais na makita natin para tayo ay maging masaya sa araw-araw ng ating buhay. Amen? Sabi naman, rejoice forever more. Rejoice. Amen? Praise God.
Hallelujah. Yan po ang siyang nararapat nating gawin at siya pong daan para tayo ay maging masaya sa ating buhay. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga sabi niya sa Mark chapter 10 verse 14. Anong sabi niya sa Mark chapter 10 verse 14? Sabi ng Panginoon, natapwat nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanya, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata, huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito na ukol ang kaharian ng langit. Pero mo, ang Diyos, dahil ayaw nilang palapitin ang mga bata, nagalit ang Panginoon. Sabi niya, huwag niyong harangan yan, dahil yan ay nauukol sa kaharian ng langit. Amen? So kapag ganun ang ating mga pag-uugali, na tayo ay laging nagkadepende lamang sa kalooban ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, praise God, at mayroon tayong tiwala, ang kaharian ng langit ay para sa atin. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. At ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Amen? Purihin siya. Awitin natin, praise God daw, hallelujah, ang